Maaga pa lang, nagising na ako niyan guys. Kasi narinig kong may kalampag na sa labas. Dali-dali din ako guys na nagligpit ng aking higaan. Kahit hindi pa 7:30. At kung marinig ko na parang may gising na sa labas. Nako guys, si Kunyang hindi na mapalagay sa loob ng kwarto. Kaya nung lumabas ako, nako si among babae ay lalabas pala ng maaga. Kaya nagtanong ako sa kanya, kailangan kong mag-prepare ng kanyang almusal. Kaya sabi nga niya sa akin, ay lalabas daw siya ng maaga kasi hindi ko din alam guys. Nga guys, una kong ginagawa niyan, araw-araw naman yan guys, ay apple. Yan talaga, wala siyang iniinom na iba. Pagkagising, apple juice talaga guys ang kanyang iniinom. Di ko din alam, siguro for cleansing. At syempre maganda din naman talaga sa katawan ang prutas guys. Kaya sabi niya, i-prepare ko na din siya ng almusal, itlog, at saka ham. Syempre nilalagyan ko din ng beans guys. Sabi niya, siya lang daw muna ang ipe-prepare kasi tulog pa daw si among lalaki. Yan nga guys, inuna ko muna ang kanyang almusal kasi tingin ko ay talagang nagmamadali na talaga siya guys. Yan nga guys, sinanda ko na. Fry lang yan guys sa konting mantika. Kasi ayaw din nila ng, yun nga guys, mamantika. Oo naman guys, ay hindi naman talaga maganda ang mamantika sa katawan. Lalo na't medyo matanda na sila. Kaya sobrang conscious na naman yan yung ating English. Kaloka. Diyan nyo na guys. Si Daya ba Bisaya? Guys, sobrang conscious sila sa kanilang health. Kaya syempre, sinusunod din naman natin lahat para din naman sa kanilang gandang pangangatawan. Nga guys, ang pagluto ko niyan ay sobrang bilis kasi ayaw din nila na sobrang luto yung itlog. Kaya parang ano yan, ano ba yung tawag dyan guys? Sunny side up? Hindi ko alam guys. Sana kayo? Kasi alam nyo yon. Minsan kasi sa daming trabaho, hindi ko na alam. Pero syempre, tutok naman tayo sa trabaho guys. Sinerve ko na sa table. Kahit nasa kwarto siya, syempre paglabas niya, diretso na yan sa table para kumain. Yan nga guys, hinugasan ko na yung aking kaldero. Kasi kagabi yan guys, may laman pa ng soup. Sabi ni amo ay hayaan ko na lang muna. Guys, natulog na ako na hindi ko na nailigpit. Inis ko muna dyan guys yung mga gamit ko sa pagluto. Kasi ang isusunod ko ay soup niyang kapatid guys. Kasi ang bala ko kahapon ay isunod ko. Pagkatapos ng luto para sa apo niya. Pero dumating sila guys. Galing labas at hindi ko na natuloy. Marami na silang. Iba na akong ginawa guys. At pinagpaliban ko na muna. Para kinabukasan ko na lang lulutuin. Meron nga ako dyan guys. Kasi ako familiar sa mga name niya. Yan ay ginagamit nila. Mostly soup. Luto seeds yata yan. Isan yung puti. Kayong red dates. At yung pinaka-special dyan guys ay yung laman ng baboy or intestine. Bituka ba guys? Ng baboy. Malinis yan guys, kasi ako ang naglinis. Mga procedure din yan guys, kung paano linisan ang bituka ng baboy. Nilikoy rin yan guys, mga nakaraang araw, aga ako sa palengke. Sabi ng tindero ay wala na date nang dumating. Nga guys, nuntahan ko ng umaga, pero ay alas 9:30 na ako nang dumating guys. Pino ba? Pero syempre, nawa din kasi ako bago lumabas guys. Nga guys, hinanda ko na, nilagyan ko muna ng tubig. Yung laman, tuka ng baboy, tsaka yung mga ingredients. Yo guys, hindi ko din alam. May sakit kasi yung kapatid niya, tiyan. Pero alam nyo yun guys, kung sa atin dyan meron, tawag na albularyo. Pero sila dito, beans, herbal din ay ginagamit nila. Pero praying pa rin ako sa paggaling ng kanyang kapatid. Kasi alam nyo guys, nakakasalamuha ko ang mga kapatid ni among babae. Ay sobrang babait nila. Alam nyo yun, yung pinagpapasalamat ko talaga kay Lord. Tuwing ako'y pupunta sa kanila or may ihahatid, talagang alam nyo yun guys, may mga binibigay silang pagkain, mga gamit para sa akin guys. Kaya lagi kong sinasabi, oh Lord, parang thankful talaga sa mga biyayang dumadating. Maliit man o malaki, talagang grabe. Yun guys, talaga na parang
Kahit ano yung pagod mo, yung pagmamadali mo, talagang alam nyo yun guys, sulit naman ang ating pagod kasi na-appreciate talaga nila yung aking effort para iserve sa kanila. Guys, sabi ko nga, hindi man tayo sinuwerte sa una na amo, ngayon guys, ang binigay niya ni Lord, ang tamang sa atin or tamang employer, ma-appreciate lang kung ano yung hirap, kung nakakaintindi. Tao lang tayo, papagod, hihirapan din minsan pero andyan sila para minsan talaga kino-comfort. Talagang sila na yung nag-a-adjust. Kung medyo tingin nila, marami na tayong trabaho ay sinasabihan nila ako na ipagpabukas ng iba. Kaya yung naririnig ko, na minsan nag-o-offer pa ako na ako na magtrabaho. Pero sila din ang nagsasabi sa akin hindi na daw nila ako bibigyan ng marami pang trabaho kasi nga medyo busy na sila. Pag kinumpara ko kasi guys yung trabaho ko sa una at sa ngayon ay sobrang pagkakaiba talaga guys. Sabi ko, ito na yung ay ni Lord para i-less na din yung ating pagod, hirap. Alam nyo yun guys, doon kasi sa kabila, emotionally stressed din ako. Alam nyo naman guys, ko na ikwento sa inyo. Nagkwento na talaga guys ng buhay. Guys, ayan, tapos na tayo dyan. At sabi ko nga, marami pa tayong gagawin. At saka ligpit. Thank you Lord. Bagong umaga, bagong araw. Yes!